mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan dahil ang problema pwedeng-pwede mong tawanan pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sausawero at sausawera, kamusta? Handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bude o sa pula? Sa O'Brien, ready na rin ba? At para mas masarap ang ating kwentuhan, eto si kapatid na Hans. Ate Ami! Naku, magandang araw! Sausawa na ba? Saan ba tayo? Face to face na! Magandang face-to-face day po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga suking televiewers. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil araw-araw po ay nag-aabang at curious na naman kayo kung ano naman po ang ating magiging issue ngayong araw na ito. Isang mainit na araw ng talakan, bangayan at suguran dito lang po sa nag-iisa at kauna-unahang talakserye at Barangay Hall on TV. Welcome sa ating mga entertainment writers. Salamat sa pagbisita nila. Palakpakan naman natin ang ating mga kapatid na mga writers. Live audience natin din sila dito. Kasama ng mga taga Barangay Marikina Heights. Salamat. Alam mo, talagang paborito na ng buong bansa ang face-to-face. Kaya naman po talaga dito sa aming programa, bawat issue ay susubukan at sisikapin po nating resolusyonan. Ako pa rin po, ang inyong Ate Ami na nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. At syempre pa, para samahan tayo at ang ating mga sausawero at sausawera, eto na ang kanilang leader, ang kapatid na si Hans Mortel. Parang ako talaga ang pinakapakialamera sa show na to, Ate Ami, hindi ba? Pero alam mo, bukod sa awayan at sa mga kung ano-ano pang kaguluhan, talaga naman syempre, inaabangan ng ating mga kapatid ang words of wisdom ng ating trio, Tagapayo! Kasama natin, syempre pa, ang Chief Attorney ng Public Attorney's Office, Attorney Persida Acosta. At syempre po, hindi mawawala ang aming spiritual advisor. Kumbaga, siya ang ating gabay para sa ating tamang landas na tatahakin. Kasama po si Father Sunny Merida. At syempre, para lubusan nating maintindihan kung bakit nagkakaganon ang ugali ng isang partikular na tao, naririto po ang ating resident psychologist, family counselor, mula po sa Clinic of the Holy Spirit, Dr. Camille Garcia. Maraming salamat kapatid na Hans at sigurado kung marami nang nag-aabang kung ano nga ba ang ating issue ngayong araw na ito. Nang dahil daw po sa panis na maha. Aba, nagpang-abot ang dalawang tindera. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isang tindera. Inireklamo ang kapwa niya tindera dahil sa panis na paninda. Hindi naman po ako yung bumili. Parang pinatikman po sa akin. Totoo talagang panis yung paninda niya. Kaya nga sinuoli namin eh. Pakailamera daw ako. Panis nga ba ang inilalakong paninda ni Vilma?
paninda ko daw panis. Paano mapapanis yun eh, ang aga-aga pa. Kinukuha ko na. Alas 6 ng umaga. Noon pa, sinisiraan na ako niyan. Baka naiinggit siya sa akin kasi mas maganda ako sa kanya. Naiinggit ka lang kasi sa akin eh, dahil marami na akong customer, ikaw, wala pa. Ano nga ba ang totoo? Magkakabukingan na ngayon na! Dito lang sa Face to Face! Mga kapatid, mga kasawsawan, eto na po, simulan na natin agad ang mainit na bangayan. Tawagin po natin ang ating panauhin na nagre-reklamong di umano ay naglalako ng panis na paninda. Narito po si Aling Vilma Peralta. Pasok! Vilma, kamusta? Welcome sa Face to Face. Pakikwento mo sa amin, ano ba ang nangyari? Kasi po, ito si Rosie, matagal na akong sinisiraan yan. Sino po si Aling Rosie? Kapitbahay ko siya. Kapitbahay. Ano pong trabaho ni Aling Rosie? Wala siyang trabaho, pero nagtitinda-tinda rin po siya ng mga pagkain. So nagtitinda rin, kagaya po ninyo. Opo. Pero kayo, may pwesto po ba kayo? Sa bahay po. Sa bahay lang. Tapos Naglalako rin naglalako rin kayo. Ito pong si Aling Rosie na sinasabi ninyong sinisiraan kayo, Sinisiraan. naglalako rin po. Opo. Okay. Ano po ang nangyari? Pakikwento sa amin. Kasi yan, porque wala siyang masyadong customer, walang masyadong bumibili, kung ano-ano mga paninira niya sa akin. Ano pong sinasabi? Kahit yung paninda ko, sinisiraan niya. Kesyo panis daw yung paninda ko. Kesyo, totoo yun. Kesyo nabibila daw sa araw. Kesyo hindi raw masarap. Pati yung mga personal, sinisiraan niya na ako noon pa. Matagal na kasi. So umabot na kayo dun sa level na personal na Opo. yung pagpaparinig at siraan ninyo sa isa't isa. Kayo din, ganun din kayo sa kanya o hindi naman? Siradi naman po siya eh. Ha? Sirang-siradi naman po siya eh. Pareho lang Bakit? kami. Marami din siyang mga tinatago. Balikan lang natin yung sinasabi po ninyong mga paninda ninyo na sinisiraan kayo nitong si Aling Rosie. Pero may nakapagsabi po ayon sa aming research na meron talaga pong nakakain nung panis daw na maha na naibili sa inyo. Hindi. Kasi Pakikwento po. araw-araw po, bago yung paninda ko. Araw-araw. Tsaka bago sila Pero alam kumain. niyo naman, Aling Vilma, kasi ako marunong din ako magluto. Ang lola ko, magaling din magluto ng ganyan, ng maha. Madali yan mapanis, hindi ba? Ano po ang ginagawa niyo dun sa mga pagkain hindi niyo na po nabebenta? Hindi po, bali pinapaubos ko po talaga. Nauubos talaga? Nauubos po talaga. So Masarap masarap. talaga. Oh. Masarap talaga. Siya lang naman nagsasabi na panis eh. Lagi siyang Sino po naninira. ba itong sinasabi niyang customer ninyo na nakabili po ng panis na maha? Si Hamilin. Siya po ang Amin. nagreklamo. Nagreklamo siya, pero sinulsulan siya ni Neneng. Si Neneng ay si Aling Rosie. Si Aling Rosie. Anong Palayo niya sinusul si sa Neneng. kanya? Nakabili rin daw siya dati ng panis. Tsaka talaga daw may panis akong paninda. Hindi naman talaga totoo eh. Matagal na akong sinisiraan yan, kaya nanggigigil na ako dyan. Bakit po sa palagay ninyo naman kayo sisiraan ni Aling Rosie? Ano pong kadahilanan? May nakikita po ba kayong baka naiinggit? Ganun Hindi, po ba? talagang chismosa yan, ma'am eh. Kasi yan, si Hamilin, chismosa din yan. Araw-araw yan sila nagchichismisan. Walang magawa sa buhay, pati yung mga kapitbahay nila, sisiraan. Katulad ko. Bukod po dito sa nangyaring nagkaroon kayo ng parang away tungkol nga ho dyan sa panis na maha, meron pa ba kayong ibang pinag-awayan pa ni Aling Rosie? Meron po. Ano yun? Tungkol po sa bata. Bakit? Sa Ano anak nangyari? namin. Kasi nanonood kasi yung anak ko lagi sa kanila. Ngayon, sa pintuan lang sila. Ngayon, sinasaraduhan ng pinto, naiipit. Umiiyak yung anak ko, umuuwi. Ilan taon po yung anak ninyo 7. na nakikinood sa Opo. kanila? Umuwi po, Umuwi, sinabing umiiyak. naipit. Sinabi niya, tinulak daw yung pinto, naipit siya. Tapos binuksan ulit. Pag uwi, sinarado na yung pinto. Kaya sabi ko, huwag na kayo manonood dyan. Alam niyo naman mga ano yan eh. Ano pong nangyari dun sa anak ninyo? Nasugatan Iyak lang. po ba? Ano lang po, Nangiti po ba? naipit Ano lang. po bang naipit? Parang namuti yung ano niya, tapos Kuko sa kamay. Ano pong ginawa ninyo? Kinausap niyo si Aling Rosie? hindi. Bakit Parang po? nainis na ako sa kanya. Nako, eto na mga sausawero at sausawera. Ang sinasabi pong isa pang tindera na di umano'y pinatikim din daw ng nabiling panis na maha. Ito po at ang sinasabing chismosa at intrigera sa buhay ni Aling Vilma. Narito po si Rosie Garcilaso. Pasok, Rosie! Rosie,
narinig mo lahat ang sinabi ni Aling Vilma? Diretsahang tanong, talaga bang napatunayan mo na panis yung pagkain o yung maha na nabili ng kaibigan mo? Opo. Paano mo masasabing talagang panis? Kasi hindi ko naman po ipapasoli kung di ko po natikman eh. Di sana nung pinasoli po namin, di sana tinikman pa nyo para alam Gawa mo niya. lang yun. Kasi wala ka Hindi magawa niya sa buhay. tinikman. Hindi niya po siguro tinikman. Mga kapatid, sasagutin po ni Rosie ang iba pa po nating mainit na katanungan sa pagbabalik po ng Face to Face. Tutok lang. Ano pong chinichismis niya tungkol sa inyo? Yun nga daw po, nakapag-asawa daw ako ng 3, ang pangit-pangit ko raw. Wala kang magagawa kasi maganda ako, malakas pa ang sex at tito. Kayo po'y nagbabalik dito sa Face to Face at dahil po sa panindang almusal na maha, nagkaenkwentro po ang dalawang tindera at mukhang umabot pa po sa puntong nagpang-abot po sila. Balikan lang natin si Aling Rosie. Talaga pong masasabi niyo at mapapatunayan ninyo na panis yung maha na Opo. binili ng Opo. inyong customer din Opo. na si Hamilin. Opo. Anong sinabi niya? Wala, sinoli niya po. Tapos yun po, sa akin na po siya nagagalit. Eh, totoo naman, sulsulera ka eh. Hindi po. Narinig Lagi mo mo. lahat yung sinabi kanina ni Aling Vilma. Opo. Na ikaw daw ay chismosa, nagpaparinig. Gano ito katotoo? Hindi po totoo yun. Totoo yun. Hindi ako chismosa. Estapadora ka Hindi pa nga nga. eh. Ano po ba ang chinichismis ninyo tungkol kay Aling Vilma? Wala naman akong pakialam sa buhay niya eh. Ba't ko ho siya chichismis? Wala rin akong Hindi naman ho siya mayaman. Kasi ikaw, Hindi mo siya mayaman. ang hilig mo kasi manira ng kapwa mo. Tignan mo muna yung sarili mo. Baka Hindi ko mas- siya sisiraan. sira ka pa sa akin. Ano Mas mo? maganda ako sa kanya. Excuse me. Maganda ako sa'yo. Kaya nga nakatatlo ko. Ay, Aling Rosie, gusto ko lang pong alamin, gaano po katotoo yung naging insidente na naipit daw po sa pinto yung kanyang mga anak? Kasi nga po, may galit po siya sa akin. So siguro, naipit ng anak ko yun, pero hindi ho ako ang gagawa nun. Ay, yung anak po ninyo ang Siguro nagsara ng po. pinto? Siguro po. Ano po bang pagkakakwento sa inyo ng mga bata? Hindi, siya na lang po ang nagsabi sa akin nun eh, naipit, na ina-expect niya, ako po ang nag-ipit nun kasi may galit po siya sa akin. Eh. Anong galit ni Aling Vilma sa inyo? Gawa nga nung pagkakasoli po ng paninda niya. So, ang sinasabi niyo sa amin, Aling Rosie, ay walang katotohanan yung sinasabi ni Aling Vilma. Ganun po ba? Opo. Kayo din po, Aling Rosie, ay nagtitinda Opo. ng pagkain. Anong mga Opo. paninda? Almusal po. Almusal din. Opo. Pareho kayo. Magkaiba po kami kasi siya po naglalako eh. Okay. Kung saan ho siya nakakarating. Ako sa tapat lang ho ng bahay. So, saan nanggagaling yung galit ninyo sa isa't isa? Siguro po, na personal ko po siya sa pagkasoli ng paninda. So, parang ganun po. Hindi, talagang ano niya na yan. Chismis siya ng chismis. Maaga pa lang. Chismis na Ano pong chinichismis niya tungkol sa inyo? Ayun nga daw po, nakapag-asawa daw ako ng 3, ang pangit-pangit ko raw. Totoo po bang sinabi Hindi po niyo? yung chismis, totoo po yun. Talaga nakatatlo po siya. Hindi po yung chismis. At least sinaamin ko. At least sinaamin ko. Wala kang magagawa kasi maganda ako, malakas pa ang sex at tito. Sandali, gaano ba katotoong may utang daw po kayo kay Aling Vilma na peanut butter na nagkakahalaga ng 75 pesos? Hindi ho ako nagkautang sa kanya. Kailan po inutang ito? Noong December pa po. Pinabalik-balik niya ako, hindi niya ako binayaran. Hindi ka daw nagbayad? Hindi. Baka ho may sakit na ho siya sa limot. Baka ikaw Kasi may kung sakit sa 70 lang ho. limot. Baka ikaw. 75 daw. Kapal na mukha mo. Kahit peanut pa ho butter na inutang. 100, kaya ko pong bayaran Ay, yun. na. Naku, Hans, ano bang sabi ng sausawero at sausawera? Parang nakakalimutan na daw ni Aling Rosie ang utang niya. Naku, te Ami, nakakaloka ang dalawang to at nakakaingit at the same time. Yung isa dalawa, yung isa tatlo ang asawa. Ako kahit isa wala. Makaingit. Meron bang gusto Pero- mong tanong? Ate Vilma, di ba alam mo naman na bawal magtinda ng panis na bibingka? Dapat sa maha, alam mo naman na bawal magtinda ng panis. Sana sa uulitin ha, bago ka magtinda, tikman mo muna. Hindi nga panis. Ito lang nagsasabi. Maraming salamat, Hans, at sa ating mga sausawero at sausawera. Tanungin ko lang, Aling Rosie, kasi parang ang sinasabi dito,
parang kilala ka dun sa lugar ninyo na mahilig daw kayong mangutang. Totoo po ba ito? Oo, nagkakautang ho ako. Pero hindi ako nang nagbabayad. Na sinasabi ho niya na hindi ako nagbabayad. Imposible ho yun. Sa puntong ito, gusto ko lamang tanungin po si Attorney Acosta. Attorney, marami na tayo naging kaso dito sa face-to-face na ganyan, yung chismis, paninirang puri. Liwanagin natin sa lahat ng mga nanonood sa atin na talagang merong kaukulang kaso. Ang pag-chismis, pagbibintang, o pagbibigay ng hindi magandang salita sa kapwa. Actually, pwede kang makasuhan ng libel. Pwede kang makasuhan ng slander. Kaya yung panyismis, yan ay dapat iwasan, no? At yun naman pagtitinda ng panis, pag na-food poisoning yung kumain, na-hospital, ay pwede kang mademanda. Pag namatay, pwede ka din makasuhan ng homicide dyan. So, sa bawat gawain ng isang tao, dapat meron kang honesty, meron kang good faith. Otherwise, may civil cases pang katumbas yan. Ano po yun? Ay di, sa Article 19 of the new Civil Code, kailangan you should act with honesty, with fairness, with justice. At saka kung alam mo na maraming asawa yung kapitbahay mo, alam mo na nga yun, ba't sinasabi mo pa? Huwag na chismis pa. Sa bawat pagsasalita ng tao, susulitin ka. Kaya dapat maging maingat ka sa pagsasalita mo. Baka ma-misinterpret ka pa. At sa bawat pagsasalita, kailangan meron kang good faith. Kasi pag may malis, bagsak sa libel yun. May kulong. No, sang araw nga, maraming nagpiyansa ang kaso libel. Ilang taon po ang kulong pagka ganon, attorney? Actually, pwede namang ma-probation pag na-convict, no? Pero may kaso ka pa rin. Below 6 years lang naman. Naku, marami pong salamat, attorney. Ayan, mga sausawero at sausawera. Hans, ano ba ang boto nila? Puti kung tayo ay panig kay Ate V. At pula naman kung tayo ay panig kay Ate Ro. Okay, taas na mga sausawero at sausawera. Sa puti ba tayo or sa pula? First round, go! Mas parang mas puti, mas pula. Hindi pa tayo sure kung kanino talaga sila panig. Thank you, Hans. Ngayon naman po tawagin natin ang nakabili at nakakain di umano ng panis na maha ni Aling Vilma na siya naman pong ipinatikim kay Aling Rosie. Narito po si Hamelin Fabros. Pasok! Hamelin, talaga bang panis ang nabili mong maha kay Aling Vilma? Opo. Bakit mo nasabing panis? Kasi po kinain ko po yun. Di pagkakain ko po, maasim-asim. Ngayon, sabi ko, maasim na yung paninda niya. Bakit ganon? Tapos, sabi niya, hindi raw, bago lang. Sabi ko, paano naging bago kung ganon ang lasa, naging maasim? So maasim talaga, Opo. pagkakagat mo, maasim. Opo. Mga ka-face-to-face, malalaman po natin ang mas malalim pang kwento tungkol sa panis na maha sa pagbabalik po ng face-to-face. Diyan lamang kayo. Hindi ko pinapatulan mo. Ikaw. Sino napula? Ikaw na. Sandali lang po. Tayo po'y nagbabalik dito sa face-to-face at narinig na po natin ang panig ni Aling Vilma at ni Aling Rosie. Ngayon naman maririnig po natin ang panig po ng nakakain ng panis na maha. Hamelin, talagang masasabi mo na panis. Opo, panis na po talaga yung pagkain. Anong ginawa mo kaagad? Pagkakain ko po ng kagat, Pagkakagat mo? Sinabi ko po dito, Bakit kay Aling Rosie? kasi po katabi ko lang po siya ng bahay. kaya Okay, nasabi. kayong magkasama nung oras na yon. Opo. Anong oras mo ba binili ito? Alas 6 po ng umaga. Alas 6. Okay. Sabi niya nga po, kakukuha niya nga lang daw. Sabi ko, kung kakukuha mo lang to, bakit lasang maasim? Kung ano. Di pagkagat ko, kalahati lang naman po yun, di naman naubos kasi. Wala nang natira. Hindi mo naubos. Tapos sinabi mo kay Rosie. Anong ginawa ninyo? Pinuntahan niyo si Aling Vilma kaagad. Opo. Anong naging reaksyon ni Aling Vilma? Nagalit po siya. Nagalit siya. Anong sinabi sa inyo? Na nagmura po siya sa amin.
Hindi raw po Paano panis kita yung mumurahin? paninda Hindi naman niya. talaga panis. Ang aga-aga pa eh. Hindi, panis Well, talaga yung paninda ano mo. panis? Bakit Kumain pa masasabi nga mo may ako panis eh. yun? Sasabihin mo panis. Nagpipilitan mo lang kasi. Nag-LBA pa nga ako noon. Dahil ikaw, may galit ka rin sa So, akin. nasira noon, ang dahil tiyan mo. nag-away tayo. Okay. Naninira ka, naninira Hindi ako kasi. naninira. Matagal ka na rin naninira sa akin. Kaya dapat lang kayo Wala akong magkakampi. pakialam sa paninda mo. Basta Wala rin akong sinasabi ko, pakialam paninda sa'yo. mo, panis. Hindi. Tapos, Hindi. Nakakain nga si Jesse. Nakakain ka si Ay, Jesse. Vilma, balikan lang po natin. Ito po bang maha na to ay niluluto ninyo? Wala akong galit. O may pinagkukuhanan po kayo? Inaano ko po, inaangkat ko po. Inaangkat po ninyo. Anong oras po ninyo ito kinukuha? Ano po, mga 5:30. 5:30 ng umaga. Umaga po. So, makalipas ang 30 minutos, bumili po si Jaimelyn. Bakit sinasabi niyo talagang panis? Tinikman niyo po ba nung binalik Opo, nila? Kumain po kami. Kinagat nyo? Kinagat ko po. Kaya hindi Hindi pwede naman panis ang lasa. Hindi nga panis. Kaya nag-iimbento lang sila ng mga salita. At saka isa Bakit pa naman po, po sa palagay ninyo sila mag-iimbento kung ang talagang pagkakalasa nila at pagkakatikim ay maasim? kasi gawain talaga nila yan, ma'am. Tsaka siya, konti lang kasi bumibili sa kanya. Kaya sinisiraan niya ako. Tsaka yan, dalawa na yan. Parehong chismosa yan. Parehong naninira ng buhay ng may buhay. Totoo bang chismosa daw kayong Chismosa, dalawa? ang aga-aga pa nagchichismosa na yan. Chismosa ka naman. Chismosa! Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Sandali. Kahit sino na lang sinisiraan nyo. Gaano po katotoo na nagpaparinig daw po si Jaimelyn sa pamamagitan ng anak ninyo? Oo, lagi yan nagpaparinig sa Kasi akin. palaaway po yung anak niya eh. Kaya Eh, lagi anak kami mo nga ang nag-aaway. palaaway eh. Sinong anak ni Aling Vilma ito? Yung si Joshua po. Ayan sila. Ilang taon? Grade 1 na po yun. Anong sinasabi? Itong taon. Ano po, tinuturuan niya na, Ano sabukin mo, tinuturuan? suntukin mo, Ikaw bukin nga mo. nagtuturo Tama ba naman eh. sabihin mo, anak mo, gaganunin mo, tuturo Ikaw ang mo. nagtuturo, Sinong hindi ako. magulang magtuturo Huwag ng kang gano'n? sinungaling. Ikaw ang nagtuturo sa anak. Dahil pag nag-away yung bata, pati ikaw nakikisali. Natural, anak ko yun. Sino makakampihan mo? Anak ko? Eh bakit mo pinapatulan anak ko? Hindi ko pinapatulan anak ko. Pinapatulan mo. Ikaw ang Ikaw. pumatol. Ikaw. Sino nagmula? Sino? Ikaw nga. Sandali, sandali lang po. Sandali lang. Sandali lang, Aling Vilma. Bakit umabot sa punto na yung awayan po ng mga anak ninyo, eh pati kayo nasasali? Hindi po kasi ganito yun. Galing yan eh. Sinabi- Bakit yung sinasabing salbahe Kayo si ang Aling salbahe. Vilma? Kayo, mabait kayo. Salbahe ka. Pakita mo yung natural mo. Huwag kang magbait-baitan. Salbahe, ikaw lang nagsasabing salbahe sa akin. eh. Wala pong katotohanan ang mga sinasabi ni Jaimelyn at ni Aling Rosie. Wala po. Kasi sinungaling talaga Bakit number po one ninyo yun. nasabing kasinungalingan ng lahat ng yun? Lahat ng sinasabi Kasi ko, tumira po sinungaling yan ka, sa sinungaling. bahay. Talagang siya rin, maraming kaaway. Talagang Lahat marami din ang ng kapitbahay kaaway. namin, Kasi mga nakikipagsabong maldita kayo. talagang sanay na yan sa away. Mga face to face, eto na po ang 22 years old ng regular customer ni Aling Vilma na nakabili din daw ng maha. At siya ang magpapatunay na hindi naman daw po pala panis ito. At witness din siya, di umano sa palaging paninira ni Aling Rosie at ni Jaimelyn kay Aling Vilma. Dahil maging siya daw po nakaranas na rin daw ng paninira na nakaapekto na rin daw sa kanya at sa kanyang asawa. Narito po si Jessica De Lima. Pasok! Jessica, gaano katagal ka ng suki ni Aling Vilma? Tagal na rin po. Lagi kang bumibili sa Opo. kanya. Ano mga binibili mo sa kanyang ulam? Aha. At saka, Banana cream. mga merienda. Opo. At saka almusal. Opo. Naka-experience ka na na may panis siyang Wala po. tininda? Wala po. So, gaano katotoo yung sinasabi ni Jaimelyn na panis yung Kasi maha? po, yung time na bumili po sila, bumili rin po ako. Bumili ka rin? Opo. Okay. Tapos nung nagreklamo po sila kay Ate Vilma na panis daw po, kaya ako nagsalita po ako. Sabi ko, paano mangyayari panis yun? Eh, kabibili ko lang ng masa kay Ate Vilma. Anong sabi nila? Sabi nila, panis daw po. Eh, samantala nga po kami, naubos namin yung mahang binili namin. Gaano katotoo, Jessica, na meron din silang atraso sa'yo na may mga chinichismis din ba o sinisiraan ka rin? Yun nga po, sa asawa ko po, sinasabi nila sa asawa ko na palayan na daw po ako. Bakit? Ayun nga po, kasi po, pag nag-aaway kami mag-asawa, nakikialam po sila. Sinong sila? Ano po?
ni tita po ng asawa ko si Rosie. Tsahe ng asawa mo, si Aling Rosie. Opo. Ano ba ang sinasabi ni Aling Rosie? Hiwalayan na daw po ako. Bakit? Kaysa daw po maldita ako, masama daw po ugali ko. Bakit po kailangan umabot sa punto na gano'n na sabihan po ninyo yung inyong pamangkin na hiwalayan na si Jessica? Eh kasi yung minsan pag nag-aaway sila, murahan ng murahan. Murahan dito, murahan doon. Doon po ba sila nakatira sa inyo? Magkatabi lang din ho. Magkatabi? Opo. So naririnig po ninyo lahat ng away? Oo. Eh kasi wala na ho silang magulang eh. So Wala yung ho sa inyo silang po, magulang. parang binibigyan nyo lang sila ng payo? Parang ako na po yung nagiging pumapalit sa Ginagabayan kapatid nyo ko. lang Opo. sila? Kasi natural, tsahe ng asawa mo, di ba? Natural, magpapayo. Masama pa magpayo ang tsahe ng... Hindi naman papapayo yung sabihin niyo Kasi hiwalayan ako. Hindi, talagang pakialamera kayo. Asawa ko, dahil asawa ko. Kasi yung kapitbahay nyo. Dalang asawa ko. Tingnan nyo muna yung pamilya. Sandali lang. Ikaw Ikaw naman, Jaimelyn, ay kapitbahay din ni Aling Rosie. Ang opinion mo naman ay kinakayan-kayanan ni Jessica. Minamantuan niya yung asawa niya. Bakit mo naman nasabi? Kasi ang asawa ko, pag nalalasing, nagwawala. Dapat ko lang mantuan. Alamera talaga kayo. Pati buhay na may buhay, pinapakailaman nyo. Ang gusto ko lang kasi talagang maintindihan, bakit kailangan umabot sa punto na pati yun ay pinakikialaman ni Jaimelyn bilang kapitbahay? Kasi po, yung mother po niya, yung father po niya, tsaka father po nung asawa niya, magkapatid ho. Bali, pinsan. Bali, pinsan mo rin. Okay. Nasasaktan naman ako eh. Pinsan ko, sasakalo niya. Hindi. Papapakan niya. Sinungaling po eh. Di ba kailangan Sandali. So, sandali lang. Sandali lang. Salita ka ngayon, nandito tayo sa TV. Kunya-kunya. So, ang sinasabi mo dito, Jaimelyn, kaya ka nagagalit kasi yung pinsan mo, sinisipa-sipa niya. Nahawakan niya sa leeg. Oy! Ako nga, kayo nga dapat magpapunta sa niyo eh. Natural, lalaki ako, babae ako, magpapander. Nalalaki yun, natural, magiinom. Bakit? Sige, kayo na nahihirapan pag Alamera ka talaga. Kayo na nahihirapan. Sabulera ka talaga. Sabulera. Sandali lang. Ang pinupunto lang ni Jaimelyn dito, Jessica, ay hindi mo naman daw dapat anderin yung asawa mo. Asawa ko. Sandali lang, ha? yun, na-underin ko dahil ako nasasaktan pag nakakain ng asawa ko. Sige nga, buntis ako, pinukol ako ng bote. Tama ba yun? Siyempre, yun, lalaki yun kanila. Ako, babae. Naintindihan namin yun, Jessica. Hindi ako dapat ganunin. Namatay ang anak namin kambal ako sinisik. Siya ang dapat sisihin dahil hindi niyo ako inalagaan ng mabuti. Bakit namatay ang mga bata? Sandali lamang po. Wala po ako sa pagkain. Sabihin niyo, ina-under ko ang pamaano niyo. Kahit kailan di ko ina-under pag nakakainom ang ano niyo, alam niyo yun. Kahit kayo nahihirapan awatin yung pamangkin niyo. Sinasabi mo dito, Jessica. Walang pamilya yung kapano niyo. Sandali lang, Jessica. So, ang sinasabi mo dito, ang problema ay ang asawa mo na pamangkin nila, walang trabaho. Opo. Bakit hindi niyo po pagsabihan yung pamangkin niyo? Pinagsasabihan ko nga po, ang kaso nga po, siya rin naman ang ayaw umalis eh. Hindi naman po solusyon, Aling Rosie, na siya ay umalis at maghiwalay. Hindi po ba? Nakikita mo Jaimelyn, lagi nagmumurahan. alam mo, nakikita mo yung pag-iinom na ginagawa ng pinsan mo. Nagsasabihan naman namin yun na. Namin. Sa puntong ito, nais ko lamang tanungin si Dr. Camille. Doc, narinig na natin ang lahat ng mga sama ng loob na inilabas nila, sinabi nila. Parang malalim ang pinagkakaugatan ng problemang ito. Paano natin mapapaliwanag itong nagiging behavior nila? Pag titignan mo, Ami, parang lahat sila, may sari-sariling galit sa kanilang mga sarili. Kaya ang tendency ng kahit na sino na pag merong galit na ganito, imbis na sabihin na natin ang sisihin nila, sarili nila, na ibubunto nila sa ibang tao. Ang mangyayari noon, it comes to a point na pati buhay ng iba, mapapakialaman nila kasi parang magiging ano na nila yun, everyday na parang routine sa buhay. Imbis na ang routine mo, maglinis ng bahay, mag-alaga ng mga bata, ihatid mo sa magtrabaho ka, ang routine nila, eto, tignan natin. Hanapan ng butas. Puro gano'n ang mangyayari. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Balikan ko lang si Jessica. Sinasabi ni Aling Rosie na wala daw kasi kayong trabaho. Yun na
nga po, dinaya ko pagtrabaho yung asawa ko. Bakit daw? Ang iniisip niya kasi baka daw manlalaki lang ako. Baka daw po magkaroon lang daw po ako ng lalaki. Ganong kakitid ang kanyang pag-iisip, talaga namang mahihirapan kayong mabuhay. Hindi naman kayo pwedeng Yun nga po mabuhay sabi ko ng sa pag-ibig laang. Yun nga po sabi ko sa kanya, sabi ko magtatrabaho ko, ayaw niya. Alam po Kasi- ninyo na yun daw ang dahilan ng inyong pamangkin Hindi kung na ako bakit. nagtatanong ng gano'n. Kaya sinasabi lang mo namin, magtrabaho kayo para hindi naman kayo nakasandal sa amin dahil wala rin akong trabaho. Pero alam po ninyo na ayaw daw siya kasing pagtrabahuin ng Hindi pamangkin ko nyo. alam yun. Kasi daw na gano'n ang mag-aayos daw reason. kasi ako pagka gano'n, Hindi ko nagtrabaho. trabaho, ikaw din wala kang trabaho. Naku mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Hindi pa po tapos ang gerang nagsimula lang ng dahil sa panis daw na maha. Sa pagbabalik po ng Face to Face, dyan lamang kayo. Bago mo pansinin yung muta ko, tingnan mo muna yung muta mo, baka mas malaki. Tsaka wala namang ibang dinudulot yung pagchichismis, kundi away lang eh. Face to Face would like to thank AXN Time and Shakes, Placenta by Samstrip, Plains and Prints, Easy 27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Bello Medical Group, Danny and RC Hernandez of Twin Princess Gems, Theater Mall. May Minami, galing ng quality. Ang mga problema, face to face, pagpalikuran, harapin mo. Awayang nagsimula di umano sa nabiling panis na maha na pinatikim. Sa iba, kung panis nga ba at nauwi naman po sa gera ng dalawang tindera, yan po ang pinag-uusapan natin at susubukan po nating ayusin ngayong araw na ito. Sa punto pong ito, Aling Vilma, ito na po ang pagkakataon ninyo para ibigay po ang inyong huling hirit o huling mensahe para po kay Aling Rosie. Bago mo pansinin yung muta ko, tingnan mo muna yung muta mo, baka mas malaki. Tsaka wala namang ibang dinudulot yung pagchichismis, kundi away lang eh. Ang hilig mo kasing mag-chismis, kaya marami kang nakakaaway. Tigil-tigilan mo na kasi magkapit-bahay naman tayo eh. Maraming pong salamat, Aling Vilma. Ngayon naman, pakinggan po natin ang sasabihin ng ating trio tagapayo sa ating mga panauhin. Mahalaga po para sa amin na makinig kayo mabuti, isa-isip po ninyo at isa-puso ang mga sinasabi po nila. Simulan natin kay Attorney Acosta. Kanina nadinig ko kamag-anak niya yung asawa niya. Parang ang kinakampihan niyo pa, yung kamag-anak niyo na asawa nitong si Jessica kapag sinasaktan siya. Alam niyo ba, pag minahal ng kaanak niyo ang isang babae, mahalin niyo rin. Tsaka babae yan eh, merong batas, yung anti-bawsi law. Hindi dapat sinasaktan ng babae ng kanyang asawa. Kayong dapat umawat sa asawa niya kapag nananakit. Otherwise, pwede pa kayong maging accessory doon sa kasong yon. Marami pong salamat. Napakaganda ng sinabi ni Attorney Acosta. Dr. Camille? Para sabihin natin na ang isang tao ay maapektuhan ng panis na pagkain, kailangan talaga ay sabihin na natin medyo marami ang nakain. Kasi yung sinasabi nyo kanina na tinikman lang, tapos nasira na ang tiyan. Parang ako rin mismo magugulat. Tapos yun lang ang pagmumula na ng kasiraan ng isang tao na kahit nadadramatize nyo masyado ang isang bagay and it comes to a point na nag-aaway-away kayo. Salamat po, Dr. Camille. Reverend Sunny? Sa banal na kasulatan, winika ng Panginoong Hesus, hindi lahat na pumapasok sa tiyan ng tao ay makapagpaparumi sa kaniya. Sa puntong ito, parang mas panis pa ang paninira, ang paninismis nila Vilma, Rosie at saka Jaime kaysa maha ni Aling Vilma. So, hindi dapat umabot sa punto ng pagpaninira, magkakaroon ng physical na pananakit. Dapat ay tayo'y mga Kristiyano, tayo'y magkaunawaan. Iwasan na itong paninira na ito at sundin po ang banal na kautusan ng Panginoon na magmahalan tayo. Salamat po, Reverend Sunny. Narinig po natin ang mga magandang payong binigay ng ating trio tagapayo. Rerespetuhin din namin kung ano ang magiging desisyon ninyo. Aling Vilma, bilang kayo po ang nagrereklamo at sinasabi niyong sinichismis kayo, kaya niyo po bang patawarin sa mga nasabi nila doon sa lugar ninyo, si Rosie at si Jaime? Kasi tao lang po ako eh. Diyos nga nakapagpatawad, ako lang. Ako pa.
magbago na siya, magbabago na rin ako. Aling Rosie? Hindi pa ako makipag sa kanya. Okay na ako kung anong nangyari ko. So hindi pa ho kayo handang patawarin si Aling Vilma? Kasi wala naman akong kasalanan talaga sa kanya eh. Kaya hindi ako hingin apologize sa kanya. Wala akong kasalanan. Rerespetuhin po natin kung ano man ang maging desisyon ni Aling Rosie. Hi, Melin? Sa akin po, kung may kasalanan man ako, hingi na rin ako ng dispensa. Kung ano nasabi ko, hindi maganda, hingi ako ng dispensa. Pero ayusin nyo lang ang pag-aano mo sa pinsan ko. Yan lang. So pinapatawad mo si Jessica. Opo. Jessica, pinapatawad mo rin ba si Jaimelyn at si Aling Rosie? Opo. Aminan na po tayo mga ka-face-to-face. Ano po bang aral ang ating natutunan sa ating pong naging issue ngayong araw na ito? Una po, magkaroon tayo ng sarili nating desisyon. Huwag po tayong magpadala sa mga sulsol o sinasabi ng iba. Mag-isip ng hindi lang po 7, kundi 77 beses bago po tayo gumawa ng kahit na anong aksyon o reaksyon, lalo na nga kung hindi magiging maganda po ang resulta nito. Hindi naman po masamang manghingi ng opinyon ng iba, pero hindi rin naman po masamang hindi ito sundin. Balansin lang po natin na maigi ang mga bagay-bagay bago po tayo gumawa ng desisyon. Dahil ang mga bagay na nagawa na natin ay mahirap na pong maibalik. Ika nga, laging nasa huli po ang pagsisisi. Kaya unahan na po natin ito ng tamang desisyon. Pangalawa, iwasan din po sana natin ang paninira sa ibang tao. Dahil hindi mo rin naman po ito magugustuhan kung sa inyo po ito gagawin, hindi po ba? At pangatlo, maging biyaya po tayo sana sa ibang tao para maging magaang ang pasok sa atin ng grasya. Sabi nga nila, be a blessing to others. Sa pagising mo sa umaga, sabihin mo sa mga kapitbahay niyo, magandang umaga, kamusta? Hello kapatid. Hindi yung puro chismis na kagad ang ibubungad ninyo sa simula pa lang ng araw. Matuto po tayong maging positibo at maging blessing sa ibang tao nang sa ganon, maging maganda at magaang din ang ating mga buhay. Maraming salamat po sa aking co-host na laging positive na si Hans Mortel, sa Dance Squad, sa ating mga bouncers na sina B1 at B2, sa ating pong tagapayo ng bayan, ang Trio Tagapayo, at sa ating po mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat, sa ating pong mga bisita ngayong araw na ito na ibinahagi po ang tunay at totoong kwento ng kanilang buhay. Maraming salamat din po sa mga entertainment writers na bumisita po dito sa amin. Maraming salamat po at para po sa mga gustong ibahagi ang kanila pong mga problema o issues o mga bagay na hindi pinagkakasunduan, mag-email lamang po kayo sa amin at susubukan po nating bigyan ng solusyon ang inyo pong mga problema. At kung gusto naman po ninyong maging bahagi ng ating live audience, mag-email lamang po kayo sa amin para sa detalye. Maraming salamat din po sa mga sumusubaybay sa ating fan page sa Facebook at sa Twitter, Ami P. Perez. Yun po ang ating account. Muli ako po ang inyong Ate Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Para po sa inyo to mga kapatid.